Matagal na panahon na pinag-uusapan ang posibleng ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nariyan ang ibang mga bansa na nangangakong maging mediator sa pagitan ng dalawang panig na ito, katulad ng United States of America at ng Qatar. At nitong araw, July 5, 2024 na ibinalita ng Reuters na nakapag-decide na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Kahit na busy ngayon ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden dahil sa nalalapit na presidential election at lalo na't medyo malakas din ang kanyang kalaban na si Donald Trump, ay nagawa pa rin niya na makapag-usap sila ng Prime Minister ng Israel. At sa kanilang pag-uusap, kanilang napag-usapan ang ceasefire sa pagitan ng Hamas at Israel. At ngayon nga, mismong Prime Minister na ng Israel ang nagsabi na sinabihan niya na rin ang Pangulo ng Estados Unidos na si Joe Biden na nakapag-decide na siya na magpapadala siya ng mga delegation upang i-resume at mapag-usapang muli ang negosasyon sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Hindi naman malinaw kung pinag-usapan ba nila ang hidwaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kinumpirma ng Reuters na si Benjamin Netanyahu at Joe Biden ay pinag-usapan nila ang hostage release na hawak ng Hamas. At mismong negotiation team ng Israel ay may inamin. At sa kanilang pag-amin, napakaraming tao ang natuwa sapagkat inamin mismo ng Israeli negotiating team na napakalaki raw ng tsansa na kanilang makakamit ang agreement sa pagitan ng Hamas at Israel, dahil maging ang kampo ng Hamas ay nag-revise na rin ng kanilang proposal at kanila itong isi-send sa Israel. Ayon sa naturang report, ang revised proposal ng Hamas ay kasama rito ang mga significant breakthrough, mga detalye na marami ang matutuwa. At ang kagandahan dito, mga kaibigan, ay nabasa na ito ng kampo ng Israel. Kaya sumagot agad ang kampo ng Israel at nagpadala ng mediator sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At hindi lang yan, ang mediator ay nagdadala na rin ng sulat ng Israel para sa Hamas. At ang nilalaman naman ng response ng Israel sa Hamas ay hindi na katulad noong unang mga proposal ng Israel. Merong mga binago rito at ang iba ay salungat sa nauna ng proposal ng Israel. At ayon mismo sa Israeli official, mismong head ng Mossad Intelligence Agency ang mangungulo sa delegation upang makapag-usap ang kampo ng Israel at ng Hamas. Samantala, ang Prime Minister naman ng Israel na si Netanyahu ay naka-schedule nito lang Huwebes na mag-uusap sila ng negotiation team upang pag-usapan nga ang hostage release. Kabilang na rin na makikipagpulong ang security cabinet ni Netanyahu. At ito ang ikinatuwa ng marami, mga kaibigan. Mismong Pangulo na ng Israel ang nag-welcome kay Netanyahu upang ang desisyon ng Prime Minister na i-authorize ang negotiation team nito upang mag-engage o makipag-usap sa United States of America, sa Qatar, Egypt. Ibig sabihin, ang Mossad, USA, Qatar at Egypt kasamang makikipagpulong sa kampo ng Hamas. Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay napakalaki nga ng possibility sa planong ito, maging ang Mossad, si Netanyahu at ang presidente mismo ng Israel ay nagsasang-ayon dito, maging ang United States of America, Qatar at Egypt, maging ang Hamas din. Pero meron pa ring problemang naiiwan dahil sa isang phone call, si Netanyahu mismo ang nagsabi, inuulit nito na ang posisyon ng Israel ay hindi pa rin nagbabago para wakasan na ang giyera sa Gaza sa pagitan ng Hamas. Objective pa rin daw ng Israel na ma-achieve ang kanilang plano. Pero ayon mismo sa negotiation team ng Israel, and I quote, "There's a deal with a real chance of implementation." Uulitin ko, mga kaibigan, ayon sa Israeli negotiating team, there is a deal with a real chance of implementation. Meron ding nagsasabi sa far-right partners sa ruling coalition ni Netanyahu. Ito ay nag-i-indicate
na maaaring mag-quit sila sa government bago pa man maubos ang Hamas. Meron ding mga Palestinian official na nagsabi sa Reuters nito lang nagdaang araw na ang militanteng grupo ng Gaza o yung Hamas na nagpapakita raw ito ng flexibility sa framework agreement na kung saan kinakailangan ding i-approve ng Israel. Ayon sa dalawang official ng Hamas na ang deal must end the war and bring a full Israeli withdrawal from Gaza. Nais ng Hamas na talagang magkaroon na ng total ceasefire sa Gaza at paalisin na raw ng Israel ang kanilang forces. Samantala ay nananatili naman ang prinsipyo ng Israel. Ayon sa report, it will only accept a temporary pauses. Medyo may salungatan dito sabagat ayon sa Hamas, nais nila total ceasefire. Kung Israel naman ang magsasabi, only temporary pause. At gaya nga ng sinabi ng Palestinian official na ang Hamas ay nagpapakita ng flexibility. Inaabangan pa ang reply ng Israel tungkol dito. At ang mga katanungang ito ay masasagot lamang kung magkakaharap na ang delegations na ipinadala ng Israel kasama ang Qatar, United States of America at maging Egypt. Kasama namang hinihiling ng kampo ng Hamas na pakawalan ng Israel ang mga Palestinian prisoners. At dahil sa sirang-sira nga ang Gaza ay hindi rin mawawala sa usapin ang reconstruction ng Gaza at pag-uusapan din dito kung sino ang magre-reconstruct. Inaabangan naman ng maraming Gazans o Palestinian ang prospect ng renewed talks ng dalawang panig na ito. Ayon sa mga Gazans, we hope that this is the end of war. We are exhausted and we can stand more setbacks and disappointments. Ayon mismo sa mga Palestinian. Nagsalita naman ang isang Palestino na nagngangalang Yusef, isa sa mga ama na nalipat mula sa Khan Yunis at inilagay sa mga safe ng lugar na ang Israel mismo ang nag-initiate. Ayon kay Yusef, kinakailangan na raw na mahinto ang gerang ito sabagat halos every hour daw, every minute ay meron silang mga naririnig na mga namamatay. Yung iba naman, hindi nga namatay, wasak naman ang bahay. Yung iba, wala ng bahay, wala pang trabaho. Kung tutuusin daw, kung matapos ang gerang ito, mahihirapan din daw silang magsimula sapagkat wasak na wasak nga ang Gaza. Kaya medyo nabunutan ng tinik ang mga Palestinian sa balitang ito. Umaasa na ito na nga ang katapusan ng giyera sa kanilang lugar.